Hello, welcome. Jacqueline here again. Welcome to my Facebook. At pagpasensyahan nyo na po yung mga nagtitiktilaok na mga manok po namin. At right now, nandito po tayo sa aking bahay kubo. So, we will have a real talk. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa task scam. So, task scam pala. Ayan, nabubulbul po tayo. So, marami po ngayong very rampant po ang task scam kasi nga po most of us are really into an online platform. So, lahat naman po tayo ay naka-social media na, no? It could be Facebook, in TikTok, YouTube, Instagram. Marami pong platforms na po ngayon through online that we are all engaged. So, tulad ko po, very po ako sa Facebook. Sasabihin ko lang po or I will give you some tips on how to avoid scam. So, ako po mismo nabudol na ng GCash na yan. So, we learn from our mistakes, right? So if we don't experience it, we will not learn from it. So ako po talaga pag nadala na, talagang dalang-dala, hindi na talaga mauulit. So ayun, may mga iba naman na tinatry lang natin, and then if naramdaman ko na may kakaiba, doon na lang. So one of the task scam na very common ngayon ay yung mga tumatawag sa inyo at mag-o-offer ng work, online work, at would you imagine you will just earn 50 pesos, magla-like at subscribe ka lang. 'Di ba? So, be careful. So, usually yung tumawag sa akin, this is based on my experience, okay? Indian accent po siya. So, hindi ko naman sinasabing hindi naman po ako nag-discriminate, pero alam naman po natin na ang karamihan po ngayon na mga tumatawag sa mga scams na to ay mga Indiano. So, just be careful. Ang tumawag sa akin ay Indiano and it was passed on to a Filipino. So, parang professional po talaga sila because they will get and interview you. Ikaw naman, ma-attempt ka na mag-sign in sa kanilang offer because ang dali-dali, magla-like ka lang and then manunood ka lang ng it was a TikTok, pero ang alam ko mayroon din silang YouTube na papagawa sa'yo na i-follow mo lang tong YouTube channel na to. So just be careful, no, kasi they are using a lot of platforms talaga. So in my case, so tinry ko kasi sabi ko, eto ang technique dyan, kung alam nyo na pong mag-a-ask na po sila ng pera, ay wag nyo na pong patusin. So, ako naman, tinry ko lang, I got 300 pesos. So, again, dito, sabi nila, what you need to do is to follow this TikToker, please hit the like and then follow it and then watch the video. You will, after performing the task, you will get 50 pesos. So that's it. So after 5, I think 5 of those tasks, so ang gagawin pa nila para maengganyo ka, every after task, they will send you 50 pesos right away sa GCash ninyo or sa bank account ninyo. So, ganun po, hindi po nila iniipon. Right after the task, they will send you money. So, diba, ikaw ba naman nag-like lang, nanood ka lang ng TikTok, mayroon ka ng 50 pesos, would you imagine that? So, after 5 of those tasks, so I have 250. Ay, 6 kasi naka 300 ako. Naka 300 ako. So, ayun na. 6, paaanuhin pa nila, bibilugin muna nila, huhuliin muna, kukunin muna nila yung loob mo. So ikaw naman, gustong-gusto mo na yung trabaho mo, no? Sipin mo, ilang oras lang may 300 ka na. Kung tutusin, kung buong araw mo gagawin yon, edi magkano yon, mas malaki pa sa swelduhin mo, 'di ba?
So, hindi naman sila, may utak din naman sila. Isipin mo, hindi nila gagawin yun ng buong araw kasi mauubos naman ang pera nila. So, what they will do is after the 6th attempt or 5th attempt, depende kasi yan eh. Kanya-kanyang style kasi yan. After the 5th attempt, magsasabi sila na i-elevate natin yung level ng kikitain ninyo. So, doon na papasok na mag-i-encourage na sila na magbibigay ka na ng pera. Kasi ipapasok na nila, ito na yung kikitain, blah blah blah. So, marami naman dyang videos, no? Actually, recently sa ABS-CBN TV Patrol, i-include ko yung video dito pag na-edit ko na si CN Ambrosio. At marami po tayo sa YouTube, regarding po sa mga videos sa mga task cams. So, just search for it. So, yun nga, ile-level up. Alam niyo, so sad, may mga iba milyon, may mga iba 200,000, 100,000, hard-earned money. Pero, nailagay nila. Kasi, magagaling po silang mag-encourage, magagaling po sila talagang magsalita. So, they will encourage you to put more money and you will earn talagang hindi lang 100%. Kumbaga yung pera mo daw mag-earn ng sobra-sobra pa sa 100%. So talaga mabubudol at mabubudol ka. So be careful. Nung time, kung tatanungin niyo ano nangyari, nung time na ganun na yung usapan, hindi na po ako nag-agree. So I decided not to continue, and then para natiktikan nila na medyo medyo hesitant na ako. They removed me out doon sa GC na pinag-uusapan namin. We created the GC sa Telegram. So, ayun, be careful. At one time, meron din akong, kasi nga, content creator tayo, no? We usually try to some other platforms or kung makakuha man tayo ng content. So, one time, I was waiting sa hospital, ang tagal ng pila. Mayroon lang akong kinlik na nag-offer din ng work. So, through Reels naman to, virtual assistant daw. Syempre, as a call center agent, ikaw naman ma-inganyo ka. Kasi ang ganda talaga ng offer. Would you imagine, virtual assistant ka, kikita ka ng how many dollars in 1 hour. So, it's more than my wage. Sabi ko, try ko nga to. Ayun na nga, in the end, yung pala, ikaw pa rin bago ka daw ma-sign in as a virtual assistant, you need to pay this and that. So, again guys, ang technique dyan, if they will ask you money, do not ever put your money. Okay? So, ang totoong trabaho, pinagtatrabahuan. Hindi yan easy money. Okay? Lahat po ng trabaho, maski na saan po kayo magpunta, maski na sa abroad man or dito sa Pilipinas, magtatrabaho at magtatrabaho po kayo. Pag easy money, that's 50-50 na talagang totoo yan, no? Para hindi ko naman nilalahat, pero wala na po sa panahon ngayon na easy money, 'di ba? So just be careful. As much as I wanted to add additional tips, yung notes ko nasa bahay. So maybe I'll do another video. So after this video, maybe I'll just split the video to insert the news na na-record ko sa ABS-CBN TV Patrol. Okay? So na 2 araw natapos ni Maria ang 5 task kung saan kumita siya ng 250 pesos. Pero mulaan niya sa ika-6 na task, ay kailangan na niyang maglagak ng pera. 35,000 pesos umano ang unang hinihingi sa kanya ng agent bilang investment. Nakikita umano ng 30 hanggang 40%. Pero habang tumataas ang pila ng task, palaki rin ang palaki ang halagang hinihingi ng agent. Hanggang sa umabot na yung pera ko doon na nasa 210,000 na. Hindi para daw may refund ko lang siya. Yung stress, yung emotional damage na nabibigay niya mentally, yung mental health ng tao, sana maawa sila doon. Thank you very much for watching my video, and please follow me on my YouTube channel. That's Jacqueline Aranza Mendez. I have also a page, Jacqueline and Clothing. My other Facebook account is
Jacqueline Caranto Manabat. So thank you very much for watching. Please leave a comment if you have other questions. Thank you very much. Good evening, everyone.